Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, patuloy tayo, no? Ito, ipinasa ito ni Ma'am Ma'am Always Lay. Always Lay, Ma'am Always Lay. Pinapareact itong video na to eh. So, tingnan natin kung ano meron dito sa video na to. 10 nakakatakot na video na nakuna ng camera daw. Ito ay galing sa channel ni Dark TV PH. So, let's watch na yung video. You're not stronger than Christ. Ito na naman yung nagmulat. Mama. Forward natin ah. Sa unang video na ito, makikita ang isang lalaki na bigla na lamang nagdadabog sa gitna ng gabi na naging dahilan upang magising ang kanyang pamilya. Sa video, mapapansin ang kanyang kakaibang ikinikilos na tila nagpapakita na siya ay sinasapian ng isang masamang espiritu. Ang kanyang galaw at ekspresyon ay nagdulot ng takot sa mga nakakita nito. Pilipinas to, hindi. Yung nakakaano ng language, hindi ba ano yan? Di ba sa may parting Mindanao, parang ganyan magsalita? Yung mga Muslim? Oye, vete la nave, hacelo una casa una nave, una nave. Oye, dorta con kam. Dorta ko bon kam. Ko. Ini ka gani, dorta ko bon kam. Oye, pasa que le Lang, balik ko. Itin dorta ja. Karina ko to na ko sa. Oy, huwag na kaya bilis. Huwag na kaya, bisa mo na kinagardaw doon. Ayaw, Maraming netizens ang nagtatanong kung ito ba ay dulot ng pagkaposes o may iba pang paliwanag sa kanyang inasal. May mga nagsasabi na sinapian ng isang masamang espiritu ang lalaking ito, kaya kakaiba ang kanyang ikinikilos. Oy, dorta ko bon kam. Ko. For me, hindi naman, no? Possible naman gawin yun. Let's say yung video fake ba, yung video hindi. I think hindi naman fake. 'Di ba? Malay mo totoo naman, malay mo, 'di ba? Malay mo totoo naman yung video, pero paranormal ba 'yon? 'Di ba? Lahat naman ng movement doon scientifically explainable eh. Katulad niyan yung kama, no? Binubuhat niya naman yung kama na lasing nga nagagawa yan minsan eh, di ba? Pagka kung nakakatakot naman talaga. Pero I don't think na paranormal siya. Pwede kasing episode yan ng pag inatake ka ng I think bipolar ba? Kasi ang bipolar kasi natitrigger yung pag meron kang mania nun eh. Ang bipolar kasi extreme yon. Pwede kasing extreme na depressed ka minsan. Extreme na depressed ka, tapos ang other side ng bipolar, extreme naman na na hyper ka. At yung hyper na yon, may mga mania yon. Unang-una, pwede ka maging pyromaniac. Yung mahilig ka magsisisindi ng kung ano-ano. Kleptomaniac, 'di ba? Yung nangunguha ng bagay na hindi sa'yo. Maraming uri kasi ng mania. 'Di ba?
Baka isa sa mania to kung ano, armchair diagnosis lang to mga kababayan ha. 'Di ba? Pero kung paranormal to, tingin ko hindi naman. 'Di ba? Kapag ganyan ang gamot niyan, 'di ba, yung artificial na dopamine para kumalma. जोरदार को बोनस ठोक Pwede bang paranormal? Pwede siguro kung mapapatunayan yun napuposes yun. Pero kung hindi, 'di ba? Hindi naman, malabo naman. Ano kaya ang gagawin mo kung makakita ka ng ganitong eksena? Sa video na ito, makikita ang isang lalaki na kararating lang sa kanilang bahay galing sa trabaho. Pagod na pagod ito, ngunit nang videohan siya ng kanyang anak, biglang kinilabutan at napaiyak ang kanyang anak sa kanyang nakita. Sa video kasi, mapapansin na tila walang ulo ang kanyang ama. Oo nga, no? Hayon kasi sa paniniwala ng iba, kapag walang ulo ang isang tao sa litrato o video, ito raw ay maaaring senyales ng isang masamang pangyayari o babala. Sayangnya, Tuhan berkati selalu. Totoo Feeling ko nakayuko lang. Dahil ito yung pag-iyak, hindi ko na i-ignore ko na yon kung bakit umiiyak man yon. Kasi kung papanoorin nyo yung video, 'di ba? O kung ano man ritual yung ginagawa nila, kung ano yan. Una may dala-dala siyang sombrero. So meaning hinubad niya yon. May nilalagay doon sa paa niya, malay mo tinitingnan niya yan. At ito, may clue ako nakita dito eh. Pag-angat ni nanay, parang kinis niya, hinalikan niya. 'Di ba? Hinalikan niya yung ano. Okay lang sana kung hahalikan niya yan, sa ere siya hahalik. Pero dito may kinis siya, nakayuko lang ito for me, no? Nakayuko lang 'yan. Hindi ito paranormal. Hawak-hawak niya yung sombrero niya, aware siya na siguro kung nakasombrero siya, ganyan siya, parang makukubera niya yung ano nanay or malalaglag yan kaya niya hinubad. Diba? Ito yung major clue dito, yung kinis niya. Tsaka, yung inanuhan niya, hindi naman sa ere siya naglagay ng kung ano-ano eh. Talagang doon siya sa ano naglagay eh. Sa dibdib eh. Kung nasaan nandun ang ulo. Nakayuko ito. Ito, meron kaming binabalak na content. I don't know, nasabi ko na ba kay Pinoy Soldier to? Yung mga ganyan, i-replicate namin yan. Yung mga ganyan na, sana maalala namin, no? Yung mga viral video na hinihinala naming hindi totoo, i-replicate namin. 'Di ba? Para malaman kung paano ginagawa. Baka isa ito sa namin. Dito kita mo naman, ikikiss niya eh, hahalikan niya eh. O, diba? Hinalikan niya, hinawakan pa nga nung nanay yung sa may bandang liig eh. Hindi siya paranormal for me. Ngayon, kung ipipilit nyo pa rin na pugot ng ulo niya, di bahala kayo. Totoo kaya Yung pag-iyak na yon, hindi ko ma-explain yon kasi hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi eh. Pero, baka may ibang reason yon, di ba? ito o isa lamang itong kakaibang epekto ng kamera? Ano sa tingin nyo? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Na-caught on camera naman ang kakaibang pangyayaring ito na kung saan habang sila ay nagpapahinga,
bigla na lamang gumalaw ng kakaiba ang kanilang electric fan Ayos ah. na tila ba may hindi nakikitang nilalang ang nagpapagalaw nito. Ay, nila yung bata. Pero hindi biro yun ha. Ibig sabihin, willing siyang gawin sa bata yon. Kung ito man ay pepekein nila, willing niyang ganunin yung bata. Nakaka-injury kaya yon. Dahil sa takot, wala na silang nagawa kundi tumakbo palabas ng bahay. Maraming netizen ang nagsasabi na posibleng may presensya ng paranormal sa lugar, habang ang iba naman ay nagsasabi na baka scripted lang ang video. Nung napanood ko yung may kabaong, di ba, napaisip na rin ako na may mga tao talagang umaano sa, sumasagad sa limits eh. Kaya yung paghila dyan sa, kung ako ay katulad pa rin ako nung nakaraan, yung paghila sa bata na yun, compelling sa akin yun eh. Pero nung na-realize ko na may tao ngang tawag dito, may tao nga nakakahiga sa kabaong eh. Hindi naman siya pelikula, di ba? Pero, kasi dito nakikita ko yung electric fan kasi hindi naman natin nakikita yung ilalim niya ng electric fan na yan. Di ba? Yung pagvi-video niya, pasado sa akin kasi nangyari na yung pagvi-video na yan. Tamo ha? Nag-start kasi yung video. Nangyayari na yun. So, ibig sabihin, baka mamaya, vinidyohan niya yan nung may nangyayari na. Kaya lang, ang tanong ko dito, di ba dapat mas unahin mong tulungan ito si nanay, pati yung bata, bago ka mag-video? Or nagvi-video ka, habang binivideo mo, tulungan mo. Hindi parang, sabihin na naman ng iba dyan, pati na naman yung video, kini-question mo na naman. Hindi Let's say, nagvi-video ka, pero at least tutulungan mo sana yung maglola or yung mag-ina na yan. Or pumili ka ng ibang anggulo man lang. Kasi dito sa video na to, isang side lang yung nakikita, hindi natin nakikita yung ilalim nito eh. Yun ang isa sa problem din eh. Tapos, biglang magkakat na lang yung video. Sana makita natin ilalim. Parang may nahuli ako dun eh. Tingnan mo ha. I-close up natin. Yung paa ng electric fan, hinila niya yung bata, di ba? Tingnan mo yung paa ng electric fan dun. May something pa dun. Ano ito? Anino lang ba to? Or ano? Anyway. For me, lalo na dagdagan ng skeptiko nung napanood ko yung nakakabaong eh. Sige, mga 70% na fake to. 70%. May room pa naman, malay mo totoo. Kasi kung ganyan ang nangyayari dyan, basically, illogical talaga yan eh. Nagde-defy ng science, diba? Gumaganon. Sana na-videohan yung likod ng siguro sa Taranta na, hindi na na-videohan, di ba? Anyway, mag-move on na nga tayo. Hindi kasi nakikita yung nasa likod ng sopa eh. Dahil sa takot, wala na silang nagawa kundi tumakbo palabas ng bahay. Maraming netizen ang nagsasabi na posibleng may presensya ng paranormal sa lugar, habang ang iba naman ay nagsasabi na baka scripted lang ang video. Ano sa tingin niyo? Totoo kaya ang nakita nila o isa lamang itong kalokohan? Comment down below. Isang kakaibang nilalang naman ang nakunan ng video ng lalaking ito habang siya ay nakaparada at nagpapahinga sa isang lugar na malapit sa isang bundok na Yan nakaset up na agad yung video. Iniwalaan ng iba na delikado at puno ng Pero misteryo. tingnan natin kung paano Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig siya ng ingay na tila tunog ng isang hayop.
Maya-maya pa, isang kakaibang kaluskos mula sa labas ng kanyang sasakyan ang narinig niya. Dahil sa takot at kaba, napagdesisyonan niyang kunan ito ng May reason naman pala talaga na valid. Naririnig niya na yung noise bago pa siya mag-video. 'Di ba? Hindi yung out of nowhere nag-video na siya. video Pasok at ito ang kanyang nakunan. ba manggugulat yan? Wala, kalokohan to, men. Anong klaseng nilalang kaya ito? May mga nagsasabi na baka isa itong lehon na naghahanap ng pagkain. Pwede, no? Pwede. Pwede, no? Nakakatakot yan kung ganyan talaga. Kakainin ka niyan. Pwede. Leon or mountain lion or ano. Di ba meron sa mga ano niyan? Pwede. Pero kung palalabasin yung aswang yan, kalokohan yan, or monster, pwede. Pwede naman. Pwede. Ano sa tingin nyo? Comment down below. Kaya lang, ang ano ko dito, ang puna ko lang, Ang klaseng nilalang wait lang ang puna ko lang sa video na to, mga kababayan ko, parang fake na fake yung ano niya, hindi man lang siya kumukurap. Parang kontrolado yung pagsilip niya. Di ba parang gumanon lang siya. Kahit man lang sana movement lang ng mata, parang plastic siya na sinilip ganun eh. Di ba? Or kung ano, sana may growl man lang. Kasi kung talagang, hindi, let's say totoong leon na, wait lang kung totoong leon yan, hindi lang ganyan ang gagawin yan, baka nga sumampa pa yan sa ano eh. Tsaka yung kumukuha ng camera, matatakot yan eh. ng pagkain. Ano sa tingin nyo? Imposible lang hindi niya makita yan. Fake to. For me. Ngayon, maniniwala na naman kayo, go ahead, walang problema. Pero sa akin, fake to. Comment down below. Hindi man lang gumagalaw yung mata eh. Diba? Sabi naman, lahat naman sa'yo, puro fake. Eh wala, yun ang tingin ko eh. Naniniwala ka? Go ahead, maniwala ka. Pero ako, hindi. O may magagalit. Lahat naman sa'yo, puro fake. Habang nasa gitna ng kanilang paglalakbay ang lalaking ito sa karagatan, napansin nila ang isang kakaibang bagay sa ere. Ito, hindi na ito mapepeke. 'Di ba? Hindi ito mahirap 'yan. Siguro kung pepekein mo 'yan, Hollywood levels na editing ang gagawin mo diyan. Sa video, makikita ang mga ilaw na tila lumulutang at hindi ito mukhang pangkaraniwan. Genuine UFO to. Look, nothing in the sky at all. Then all of a sudden, bam! What is that? Anybody tell me what that is? Kung ano yan, genuine UFO yan. UFO. Pero it doesn't mean na UFO siya, ay alien na siya. Ang meaning kasi ng UFO, unidentified flying object. Hindi mo ma-identify kung ano yung lumilipad na yon. Pwedeng drone, pwedeng kung anong uri ng spacecraft, military experiment. Di ba may mga ganyan na umaano sa Amerika ngayon? Kaya hindi ko matapik-tapik kasi iyon. Yung sa New Jersey ba yon na ano? Unang-una, feeling ko naman, wala namang kinalaman yung nagvi-video dito. Feeling ko naman, hindi niya naman sinadya yan. Ang ano ko lang, pwede kasing gawin ito ng tao ngayon sa panahon ngayon. Pwede nang gawin ng tao yan 'Di ba? Lalo na yung mga military na may mga high-end na na equipment. Malay mo may military exercise doon or kung ano pa man 'yan, 'di ba? Na top secret na hindi natin alam. Pwede kasi mangyaring ganoon Unidentified. Kasi kung, let's say, alien yan, kung alien man yan,
I don't know kung anong ginagawa ng alien na yan. 'Di ba? Pero nakakamangha siya. We're in the middle of the ocean on a ferry. Nothing around. Look. Nothing around. No land, no nothing. Agad na nag-viral ang video na ito at nagdulot ng samut-saring reaksyon mula sa mga Kahit netizen. pa sabihin mo na sa middle of the ocean, yung US Navy, meron naman silang mga aircraft carrier na pwedeng gumawa niyan May nagsasabing posibleng ito ay UFO o extraterrestrial activity. No, Habang pag UFO, unidentified flying object, hindi mo lang ma-identify kung ano yun. It doesn't mean na alien na yun. It doesn't mean na extraterrestrial na yun. ang iba naman ay naniniwalang maaaring natural phenomenon lang ito. Ano sa tingin nyo? Ano nga kaya ang misteryosong ilaw na ito? Pero nakakamangha, Comment down below. Kuha ng isang CCTV ang video na ito kung saan makikita ang isang Wait, ayusin lang natin. Yung mga... nakakapangilabot na kuha ng isang CCTV ang video Ito na mga ito ganitong kung video, saan makikita men, iiwan ko na sa inyo to. Kung wala namang major na nangyayari, mga hila-hila lang ng upuan. Kasi hindi ko sinasabing fake itong video na to, ha. Hindi ko sinasabing fake. Pero nare-replicate kasi yan Nagagawa yan Kuha ng isang CCTV ang video na ito kung saan makikita ang isang nakakapangilabot na pangyayari. Sa video, may isang upuan na bigla na lamang gumalaw nang walang malinaw na dahilan. Kasunod nito, makikita rin ang paggalaw ng CCTV camera na parang may hindi nakikitang nilalang na nagpapagalaw sa mga ito. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng labis na takot at kalituhan sa mga nakapanood ng video. May nakasilip ba doon sa bintana? Ulit ng sound no? Alisin ko nga yung sound, nakaka. So yun lang ang nangyari, yung ay putang ina. Buisit yung transition. Yung galaw-galaw ng upuan na yan, yung mga hila-hila ng upuan na yan, ano na yan hindi kayo, iiwan ko pa rin sa inyo yun Kung akong tatanungin nyo, fake. Kung ako. Pero pwede naman paranormal. Kasi yung galaw-galaw ng upuan na yung mga hila-hila ng upuan, wala nang unusual doon Di ba? Pwede kasing dayain din yun. Unang-una, hindi naman natin nakikita yung ilalim ng lamesa. Di ba? Hindi rin naman natin alam yung backstory nung video. Pwede naman totoo, no? Pero for me, kung wala silang solid na proof na wala talagang tao dun sa walang manipulation yun, sa kanila yon, nasa kanila yung burden nun, hindi sa akin. Kasi yung mga paggalaw ng upuan na yun, pwedeng pekein yun 'Di ba? Sa panahon ngayon, siguro kung mga early 90s pa yan, mga gullible pa yung mga tao nun, pwede pa. Pero sa ngayon, 'di ba? Mas uunahin kong gamitin yung critical thinking ko
kesa paniwalaan agad. Pero bahala pa rin kayo, no? Kung maniniwala kayo, bahala pa rin kayo. Nasa sa inyo yan. Sa video na ito, makikita ang isang grupo ng mga mananampalataya na Ito yung sa Ubando to, no? Sa Ubando, nag-duty ako diyan sa sa parang I don't know kung sa Ubando to. Alam ko sa Ubando may ganyan eh. Nag-duty ako sa sa parang community clinic nila doon sa Ubando, Bulacan. Sa Ubando, Bulacan ang kulit nun kahit wala namang bagyo, pagdating ng hapon, pag nag-high tide, makikita mo yung tubig, gagapang na. Gagapang, andyan yung tubig, kailangan umuwi na tayo. Di ba? Kasi pag naabutan ka na high tide doon, babaha na. Hindi na nawawala ang baha doon sa Ubando, Bulacan. Di ba? Pero ito, sasagawa ng isang dasal. Habang yung pagsayaw na to, men, skeptic ako dito sila ay taimtim na nagdarasal, laking gulat nila nang bigla na lang gumalaw ang isang rebulto na hinahawakan ng isang lalaki. Tila ba ang galaw ng rebulto ay nagpapahiwatig ng isang kakaibang mensahe. Slow motion ko kung paano gumalaw yung rebulto. Sa may slow motion dito. 0.5. Alisin na natin yung sound. Ang fofokusin natin yung kamay ni Kuya. Kasi feeling ko kasi biglang pumuwersa itong kamay na to Oh, nauna yung kamay niya Slow motion pa natin ng malupitan. Nauna yung kamay niya Ginano niya yung kamay niya Well, paniniwala nila yan, Baka mamaya maka-offend na naman ako ng paniniwala ng iba. Kasi, yan, sa pagkakaalam ko, yung mga hindi daw magkaanak, parang, para magkaroon daw sila ng anak. Di ba? Hindi naman niya, katulad niya, hindi niya naman hawakan ng gano'n na steady lang. Ang nangyayari kasi, tinitip-tip ni Kuya. Tamo ha? After niyang ganyan, tapos hindi niya naman tinatayo ng diretso Ang ginagawa niya, tinitip niya Oh, hinahayaan niyang matumba Parang pinipilit niya na, sa akin ganito ito rhetoric question to. Kung yan ay gagalaw ng kusa, bakit kailangan laging hawak ng ng tao? Kasi for me, kung gagalaw yan, wag mong hawakan. Abang ka lang. Hawak niya 'Di ba? Every time na gagalaw yan, laging hawak ng tao. 'Di ba? Tapos dumadating na parang hindi na realistic yung niya I'm so sorry Skeptic ako dito talaga. Kasi kung ito man ay himala, Kung ito may himala or whatever you call it. Kung himala yan, ang daming pwedeng paghimalan, ba't yung rebulto pa na yan yung Well, di ba, paniniwala nyo. Ito wait lang mga kababayan ko. Yung paniniwala nyo sa Santo Niño,
na yan ay walang problema naman doon. 'Di ba? Pero ang pag-uusapan natin, itong video na to, yung video na yan, ang pag-uusapan natin, hindi yung paniniwala niyo sa Santo Niño. 'Di ba? Sige, maniwala kayo sa Santo Niño, okay naman yun. Nakakatulong naman yun eh, lalo na yung sa mga taga-Tondo, 'di ba? Patron niyo yung Santo Niño na yan. 'Di ba? Kung yan ay naniniwala kayo, mapapagaling kayo ni Santo Niño, okay lang yan. Pero itong video ang pag-uusapan natin, 'di ba? Mga rhetoric question ko kasi, bakit gumagalaw yan kung kailan lang hinahawakan, hindi siya gumagalaw ng kusa na dapat nakaabang lang sila. 'Di ba, men? Parang to eh. Hindi, for me ha. Hindi, kayo, bahala kayo, no? Sa akin, hindi. Kaya lang, yung mga talagang deboto ni Santo Niño, hindi ba kayo nababastos sa ganito? Hindi ba kayo naiinsulto na parang dapat kakampi ko kayo, mga deboto ni Santo Niño? 'Di ba? Kayo, bahala kayo, no? Kung naniniwala kayo diyan dahil si Santo Niño nga naman yan, di bahala kayo. Tinutulak niya eh. Tamo. Tutulakin niya pabalik. Hindi, wag mong hawakan, hayaan mong mag-settle. Yan. Wala, hinahawakan niya eh. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng labis na pagtataka at takot sa mga naroroon. Marami ang nagsasabi na ito ay maaaring isang senyales o milagro, habang ang iba naman ay hindi naniniwala at sinabi na maaaring ang galaw ng rebulto ay dulot lamang ng posibleng pagkilos ng lalaki na nakahawak dito. Ano sa tingin nyo? Isang himala ba ito? Kayo na lang po ang humusga. Okay lang yan kung tulong-tulong silang unang-una gumagalaw pero ayaw nilang matumba. Ay di magtulong-tulong silang mahawakan na maging steady lang yung rebulto. 'Di ba? Kasi hindi ko alam sa mga tao na yun, gusto nyo bang gumalaw o ayaw nyo bang gumalaw? Hindi ko na kukuha eh. Pero inuulit ko ha, kung maniniwala kayo doon, bahala kayo. 'Di ba? Wala namang problema sa akin 'yon. Huwag niyo rin akong pakikialaman kung hindi ako maniwala. Sa video na ito, makikita ang isang babae na tila may kakaibang presensya na bumabalot sa kanya. Habang siya ay dinadasalan at Hindi ko kayo binabawalan, hindi ko kayo sinasabi na, huwag kayong maniwala, huwag kayong maniwala. Wala akong sinasabing ganon. Bahala kayo. Kasi mamaya may magsasabi na naman dyan na pag ikaw ayaw mong pakialaman, kailan ko kayo pinakialaman sa paniniwala niyo? Inaaway niyo nga ako eh. Ako nga nag-i-encourage sa'yo, paniwalaan nyo ng paniwalaan. Diba? Para walang problema. Ngayon, kung nasasaktan kayo sa sinasabi ko, hindi ko na problema yon. nasa gawa ang isang exorcism, makikita ang mga hindi pangkaraniwang kilos na ikinikilos ng babae. Ganda Parang ni may ate, malakas na espiritu na kumukontrol sa kanyang katawan. Ako na lang kaya mag-exercise dyan. Ang bawat galaw ng kanyang katawan ay tila hindi niya kayang kontrolin at ang mga mata niya ay puno ng takot at galit. Chancing yung yung umaawat eh. Di ba? Tinan mo yung kamay ng umaawat. You are not stronger than Christ. You are not stronger than Christ. Get over here, Dad. Grab her. Grab her. You are not strong. No, you are not stronger than Christ. Di ba? Yung umaawat eh. No, you're not stronger. O yung kamay ng umaawat nasa dede ni ate. You are not stronger than Christ. Kailangan talaga ibaba niya yung kamay doon sa dede ni ate, no?
That is sword to spear on my strength. You are not stronger than Christ. Nakatakot eh, no? I'm stronger than Pero Christ. men, alam nyo, yung ganyan kasi, nagagawa ng mga Hollywood actor yan eh. 'Di ba? Magagalit na naman kayo sa akin pag sinabi ko hindi ako naniniwala. 'Di ba? Wala namang unusual na nangyayari doon sa video eh. Yung ginagawa niyan, kayang gawin ng magaling na artista ito. Diba? Ang mas interesado pa ako doon sa yung umaawat na to eh. 'Di ba? Sarap na sarap siya doon sa posisyon niya oh. Stronger than Christ. Kailangan talaga doon banda siya nakahawak eh. Uy! Ang mga taong naroroon ay nagsasagawa ng ritual ng exorcism upang iligtas siya mula sa nakakabit na espiritu. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding takot at pagtataka sa lahat ng nakasaksi. You are not stronger than Christ. You are not stronger than Christ. Sa video namang ito, makikita ang isang nakakakilabot na Nakakatakot talaga to nung una na panood ko. pangyayari habang ang isang lalaki ay nagvi-video ng mga kaganapan sa burol. Bigla na lamang dumilat ang mata ng yumaong nakahiga. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nakunan ng kamera at tila nagbigay ng mensahe ang yumaong ito na parang nagpaparamdam. Agad na nag-viral ang video na ito. Seryoso naman kasi talaga to. Tapos hindi pa nagtatawanan yung mga ano. 'Di ba? Kaya akala mo talaga ano eh. Marami ang nagsabi na ito ay isang senyales mula sa kabilang buhay. Ano sa tingin nyo? Comment down. Pinutol yung ano eh, pinutol yung clip eh. Pero alam na natin yung katotohanan, 'di ba? Tama, marami talagang madadala sa ganyan. 'Di ba? Kaya ito yung sa totoo lang, ito yung nagpatibay sa akin na lalong maging skeptic. Yung video na yan. Dati, skeptic na ako noon pa. Ngayon, marami nagrereklamo sa akin. Alam mo ba, yung pangyayari? Ba't mo sinasabing peke? Nandun ka ba? Ito nga eh. Wala tayo doon eh. 'Di ba? Medyo nadadala-dala na ako. Nalaman natin may karugtong pala yung video na yan. 'Di ba? Down below ang iyong opinion. So, kung tayo ay naniwala pala lahat diyan, edi lahat tayo nabudol na. 'Di ba? Pero hindi naman intention nung ano naman loko talaga nung vlogger. 'Di ba? Parang prank niya yan eh. Kaya lang minsan yung mga nag-content nito, ang intention na lang talaga nito manloko. Nakakapangilabot naman ang nakunan ng CCTV na ito. Sa video, makikita ang isang babae na abala sa ginagawa niya. Ngunit ilang sandali lang, bigla na lamang may isang hindi nakikitang puwersa na umila sa kanya, na nagdulot ng matinding takot sa babae. Dahil sa kaba, agad siyang napatakbo ng mabilis. At yan ang 10 Totoo to o hindi? Totoo yan o hindi? Ako mag-opinion ako ha. Ang hatol ko hindi. Alam kong bakit? Yung yung kumukuha, hindi yan CCTV. 'Di ba? Ordinaryong camera yan.
hindi siya strategic hindi siya strategic position ng CCTV. CCTV usually nasa kisame yan, mas taas yung kuha. Hindi ganyan ang CCTV. Setup ito. For me, no? Ngayon, kung may CCTV talaga na ganyan ng ang kuha, wala naman ako magagawa. Pero, di ba, men? Ilabot naman ang nakunan ng CCTV na ito. Sa video, makikita ang isang babae na abala sa ginagawa niya. Ngunit ilang sandali lang, Abala sa ginagawa, mukhang wala namang ginagawa eh. makikita ang isang babae na abala sa ginagawa. Ngayon, bakit hindi nakita yung tali? 'Di ba? Unang-una yung quality ng camera potato eh. Kasama sa trick yon yung malabo yung niya. kuha ng camera. Ngunit ilang sandali lang, bigla na lamang may isang hindi nakikitang puwersa na umila sa kanya, na nagdulot ng matinding takot sa babae. Dahil sa kaba, agad siyang napatakbo ng mabilis. Gumalaw pa nga yung Gumalaw pa nga yung camera, siguro natabig niya. Natabig niya yung yung naka-stand na camera na mataas. 'Di ba? Inuulit ko kung maniniwala kayo, di maniwala kayo. Wala pong problema sa akin 'yon. Basta sa akin hindi siya totoo. Ang paghahanap po kasi ng paranormal, parang ka naghuhukay ng diamond niyan. 'Di ba? Hindi naman sa lahat ng oras ay makakakuha ka ng perfect. Kasi kung common na 'yan, wala nang unusual sa paranormal. Madali na lang makakuha lahat. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, bahala kayo kung ano yung masasabi nyo tungkol dito. Maraming salamat po. Bye-bye.